So ngayon mga kamag-aral, bibigyan ko kayo ng mga tools na magagamit ninyo para makita kung ang inyong mga information ay na-plagiarize at para ma-paraphrase ninyo na rin ang inyong mga information na ginagamit sa manuscript. Nung nakaraan, gumamit tayo ng Google Scholar bilang tool para paghanap ng inyong mga Chapter 2 sources sa related literature at studies. At kung hindi nyo pa yan napapanood, meron akong kompletong klase vlog para dyan. Check nyo na lang sa taas. Ayan. So gagamit tayo ng isang information. For example, ang ating research ulit, gagamitin natin yung smoking. High school students at Philippines. Ayan. Tapos gagamit tayo ng since 2017 dahil yun yung nararapat at acceptable. Ngayon gamitin natin itong research nila Tupas at Agreda na how to stop before it starts, the case of anti-smoking campaign for Philippine high schools in the Philippines. For example, ayan yung information na ginamit natin. Okay? So, nandito na tayo sa ating website at napagdesisyonan mo na ito yung gagamitin. Okay, ang problema sa ilang nating mga researchers, kung ito yung mga information na ginamit para sa inyong local literature, makikita nyo naman na ginamit ko sa Iloilo, ay kuminsan, kinaka-copy-paste na ito. Yun ay isang napaka maling gawin, okay? Maling gawin yun. Sapagkat makikita rin yan kung na-plagiarize yan. Okay? Ngayon, example na lang ganito. Okay? Yan yung ating information na kinuha mo bilang researcher. At kung paano na-detect yan, maaaring gumamit sila nito. Ang unang tool na ating gagamitin para sa ating plagiarism checker ay ang duplichecker.com. So, sa Google, i-type nyo lang ang duplichecker at i-click ang duplichecker.com. Ayan. Kung makikita natin sa duplichecker.com, alam niyo maraming mga website na pwedeng paggamit sa duplication ng mga words or plagiarism. Pero ito yung, I guess, yung pinakamagandang gamitin, ang duplichecker.com. Ngayon, meron siyang limit, okay, na 1,000 words. So, try natin ha. So, i-paste nyo lang dito yung inyong nakuhang information. Okay? Tapos punta kayo dito, check yung I'm not a robot. Tapos, check plagiarism. Ayan. So, habang chine-check na yan, okay, ay makikita natin na ang manuscript na to ay makikita 100%. Ayan. Yan. So, lumabas na sa background. Ayun. So, 62%. At dito pa lang makikita ninyo na talagang meron ng results found. Okay, isang mabilis na scanner ito ng plagiarism. Ayan. So, merong mga results, 4. At merong 4 na article na talagang itong mga to, na words na ito, ayan o, yung mga pink na naka-highlight na words na yan, okay, kapag yan ang kinapin ninyo, ay machi-check. So, similarity, 54% sa isang article na ito yung kanyang link, 25% for this article, and 25% for this article sa research. And similarity, 17% for this one. So, yan, machi-check talaga kung talagang copy-paste method ang ginamit. At yun ay nakakahiya para sa isang researcher. Eh, ganun lang kasimple ang duplichecker.com. Okay? Ngayon, sir, paano nyo naman natin gamitin yung information na ito na ginamit natin na ma-paraphrase? Kasi yun yung advice ng mga advisor na talagang dapat i-paraphrase natin ang information. Okay? At sa mga nahihirapan dyan, bibigyan ko kayo ito. Yan. Punta tayo dito. Okay? Dito sa ating Google search. Okay? Ayan. Punta kayo dito. I-type nyo ang Killbot. Yan. Killbot. Quillbot. Search yan. At lalabas na yung Killbot.com. Click nyo lang yan. At kung makikita natin, nandito na tayo sa website ng Killbot.com. Ayan. Sa pamamagitan nito, mapaparaphrase natin ng maigi ang ating mga information. Okay? Kailangan nyo palang mag-login. So, naka-login na ako gamit ang aking Facebook account. Pwede yun. Or email account. I-paste nyo lang dito ang inyong information na needed. Ayan. Tandaan, ito ay isang free account. Kaya medyo babawasan natin ng mga ilang words. Okay? 700 characters lang kasi yung pwede. So, ayan yung ating bawasan natin ng konti. So, ayan. Yung gray na part na yan. Yan yung sobra. So, tanggalin natin ito. Yan. So, makikita natin, yan ay isang content na copy-paste. Ngayon, i-click nyo lang yung paraphrase. Click nyo yan. Tapos makikita ninyo ay in a few minutes ay pinabago niya na yung information. So, pag nakabago na yung information, yan na yung paraphrase
na part. So, malaki ang pagkakaiba from this sentence na kinopya ninyo from this one. Okay? So, kung makikita ninyo, lahat ng may marks dito, yun yung part ng sentence dito na nabigyan ng paraphrasing. Okay? Na nabigyan ng paraphrasing. Yan. So, for example, ito makikita ninyo, students are escaping. Yung escaping na word, binigyan nila ng another term at nagkabaliktaran, naging fleeing. Okay? Ayan. At yung mga words ito, from classes to smoke, okay, nandito siya, pero nagkabaliktaran. Okay? Flinip niya. Yan, no? Kung makikita natin dito, this app resulted to the slow performances in all subject areas. Siyempre, ang pag-smoke, yan, with classes and friends, according to the research, ay nagsuslow ng performance in all subject areas. Ang ginawa niya dito, as the result of this app, ayan, yung fleeing of the classes, the students perform slowly in all subjects. O, tingnan nyo. Meron din another tools dito. So, meron tayong standard, meron tayong tinatawag na fluency. Tingnan nyo, mag-iiba yung, mag-iiba yung formula ulit. Yan. So, antayin natin. Yun. So, one of the most common issues in Northern Iloilo's education system is students disappearing from classes to smoke with friends and classmates. Ayan. As a result of this app, student performs slowly in classes. So, meron tayong fluency category or the mode. Ayan. Okay? Pwede rin kayong gumamit ng creative. So, pindutin natin yung creative dito sa taas at magbabago na naman yung format. Students escape from classes with peers and classmates are among the most common problems in the app. Mas okay ito, yung creative in the educational system in Northern Iloilo. As a result of this app, students perform slowly in all subjects. Okay. I guess, iba-iba kasi. Kaya, I guess, dito sa ating example, parang mas okay yung creative. Pero maganda, basahin nyo pa rin siya. The aim of this study is to determine the impact of anti-smoke. Okay, very good. Yeah. At so, makikita natin, the method of the interview and observation were used. Okay, very good. I guess the creative one is the best from all of this formats. Okay, ganyan kasimple ang paggamit ng Killbot. Ang isa sa mga weaknesses nito na nakikita ko ay, syempre sa pag-aayos niya, baka maiba yung structure. Maiba yung structure ng sentences. Alam niyo naman, this is a bot. Kumbaga, nirarandomize lang niya, pero yung the thought could be altered. Kaya kailangan basahin niyo pa rin ng masinsinan ang mga pinaparaphrase na words ninyo. Pangalawa, ito lang ay nakalimited sa 700 characters. Note, ang Killbot ay, for me, ito yung pinaka-best kasi nag-try na rin ako ng ibang mga paraphrasing tool. The most user-friendly and the best, I guess, ito yung pinaka okay na tool para sa atin. Although meron siyang premium account, magagamit na rin natin yung paraphrasing tool nito para sa inyong mga nakuhang information. Tandaan din na gamitin ang credit o pag-credit ng sources sa mga nakuhang information. Yan. Diyan sa dulo, lagyan din yun ng APA format. Yan. Okay? O yung tinuro ko na sa inyo dun sa Google Scholar. Ito lamang ay 700 characters na pwede. So, maganda siguro na ganun kasi para maisa-isa ninyo yung mga information na nilalagay ninyo. Hindi yung one time, big time na ilalagay nyo siguro lahat yung words na yun at automatic na mapaparaphrase. Tandaan, ito dapat ay binabasang mabuti, iniintinding mabuti. Nang sa gayon, hindi kayo papalpak sa panelist. Alangan naman, inilagay ninyo yung information dito, tapos ipaparaphrase, tapos ika-copy and paste. Okay, ika-copy and paste. Tapos yun na yun. Hindi. Kailangan nyo pa rin i-defend ang bawat pages ng inyong manuscript. Word by word. Kaya dapat kabisado nyo lahat. Ngayon, titignan natin, dahil itong part na ito ay na-paraphrase, supposed to be, dapat ito ay hindi na plagiarize. Tingnan nga natin kung hindi na plagiarize ito. Kasi ito yung plagiarized part, ito yung hindi na plagiarize. Okay? Tingnan natin sa plagiarism checker. So, tingnan ulit natin sa duplicatechecker.com. I-check natin at i-copy and paste dito. Paste. Tapos, I am not a robot. Then, i-click natin yung check plagiarism. Tingnan natin kung magmamatch ang ating ginawang plagiarism manipulation. Okay? Para ma-paraphrase tool sa Killbot. Tingnan natin. So far, so good. Ayun. So, ibig sabihin, meron pa ring one result. Okay? Dahil nga sa word na methods of the interview and observation were used. Ayan. So,
itong duplicchecker.com, talagang titignan niya accurately yung mga words na ginamit. So ibig sabihin, itong sentence na to, itong naka-highlight na kulay pink na ito, ay meron din dito sa sa article na ito. Pero anong gagawin niyo na diyan? Anong gagawin niyo? So ibahin niyo na lang. Okay? Ibahin niyo na lang yung inyong kasi stricto si duplicchecker. So anong gagawin natin? The methods of the interview and observation were used. Okay? Pwede natin tagdagan in this study of TUPAS. Okay? 2017. Yan. Okay? Yan. So, para mabigyan natin ng credit naman yung ating mga author. So tignan nga natin ulit. Check plagiarism. Okay? So habang ini-scan niya, ganun pala si duplicchecker, i-check niya ng buo yung inyong document. So konting pagbabago ng words. Ayun. So the results are 0 per 0. So wala siyang kaparehas. Ayun. So original at talagang gawa at unique. Zero plagiarism, 100% unique. So yun lamang mga kamag-aral ang ating lesson for today. Nabigyan ko kayo ng tools about the Killbot and the duplicchecker. Kung may